mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Safe space. Siguro ito ang hangad nating lahat. Ang magkaroon ng safe space o yung bang makakapagbigay ng peace of mind sa'yo. Ngunit alam niyo ba na ang maaaring taong naging safe space mo ang siya ring taong magiging safe love mo? Ako nga pala si Rel. At dito sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung paano ako binigyan ng plot twist ng tadhana nung muli niyang binalik sa akin ang taong safe space ko sa oras nung ako ay pasuko na sa buhay. Kawawa mo naman, pangit ka na nga, wala ka pang pamilya. Siguro kaya ka pinamigay ng magulang mo kasi ang pangit-pangit mo. Ilan lang yan sa mga salitang natanggap ko mula nung ako ay bata pa lamang. Well, iyan na rin siguro ang dahilan kung bakit ako lumaking walang kaibigan at walang nagmamahal sa buhay. And to be honest, that was my darkest stage of my life. Lalo na nung bigla ang naglaho o nawala ang childhood friend ko. Bully, discrimination, abuse, ilang lang yan sa mga napagdaanan ko habang ako ay nag-aaral. Magpahanggang kolehiyo nga ay eto pa rin ang nararanasan ko. Kaya naman dumating na ako sa puntong gusto ko nang sumuko sa buhay. Ngunit hindi ko inakala na sa pag-abot ko sa puntong yon ay siya namang pagdating ng taong magiging sandalan ko sa nakakapagod na mundo. Hi, pwedeng makiupo? Isang lalaki ang nagsalita habang ako ay tulala sa cafeteria. Kaagad naman akong tumingin sa kanya at saka luminga-linga sa paligid. Inalam kong may bakante pang lamesa. Bahagya nga akong nainis nung oras na yon. Dahil ang dami-daming bakante, mas gusto pa niyang guluhin ang peace sa buhay ko rito. Hindi ko nga ito sinagot. Pero ganun pa man, ay pinili pa rin niya na umupo sa pwestong iyon. Habang ito nga ay kumakain, ay daldal din ito ng daldal sa akin. Okay ka lang? Kumain ka na ba? Bakit di ka namamansin? May maitutulong ba ako sa'yo? Ilan lang yan sa mga sunod-sunod na tanong ng lalaking yon. Kahit na hindi ko na ito pinapansin. At nung naalibadbara na nga ako sa kanya, ay walang pasabi-sabi akong tumayo at iniwan ito. I don't like friends. I hate people. Sabi ko pa sa sarili ko, bago ako padabog na umalis. At nung akala ko nga ay hindi ko na makikita ang lalaking yon, ay dun pala ako nagkakamali. Dahil kinabukasan, same place, same time, ay muli na namang nagpakita ang lalaking yon. Akala mo ang deja vu ang nangyari. Dahil kung ano ang sinabi niya kahapon, ay ganun din ang sinabi niya ngayon sa akin. Hi, pwedeng makiupo? Tanong nito sa akin. At sa pagkakataon niyang yon, ay dito ko na siya kinausap. Ano ba problema mo? Bakit pa kinukulit mo ko? Masungit na pagkakasabi ko sa kanya. Pero sa halip na sagutin niya ako, ay nginisihan pa niya ako. At mapang-asar na sinabi ang katagang, sasagutin kita, basta sagutin mo muna yung tanong ko. At nung sabihin nga niya yon, ay dito ko na napindot ang anger. Tumayo ako at walang pasabi-sabi na sinampal siya. Hindi ako nakikipagbiruan.
At wala akong balak na i-entertain kung ano man ang intensyon mo sa akin. Puno ng inis na pagkakasabi ko sa kanya. Pero ang hindi ko maintindihan ay kahit na kasi galit na ako, ay para pa rin niya akong inaasar sa pagtawa-tawa niya. Muli ko nga sana itong sasampalin. Pero sa pagkakataong yon ay nahawakan niya ang pulso ko at may sinabi siyang kataga na siyang nagpa-dejavu sa akin. Chill girl, baka sumabog ka niyan. Ito ang kanyang sinabi. Kaya naman matapos niyang sabihin yon, ay napatanong ako sa sarili ko ng, "Is this you?" Simula nga nung nangyari ang pangyayaring yon ay hindi na mawala sa isip ko ang lalaking yon. Para kasi kahit ngayon ko lang siya nakita ay may kakaibang enerhiya akong naramdaman. Lalo na nung sinabi niya ang katagang yon. Para bang nakatagpo ko na siya noon. At sa gitna nga ng aking pag-iisip ay biglang sumagi sa isipan ko ang kaklase ko dati nung ako ay bata pa lamang. Gab? Bigla akong pagbanggit out of nowhere. Kaya naman kinabukasan ay muli akong nagtungo sa lugar kung saan niya ako laging natatagpuan. Pero sa pagkakataong yon ay hindi ito nagpakita sa akin. Lumipas pa ang mga linggo at buwan. Pero hindi na muling nagpakita sa akin ang lalaking yon. Parang ang pinaglalaruan ako ng tadhana noong mga panahong na yon. Dahil kung kailang gusto ko siya muling makita, ay hindi naman na ito nagpakita pa. Hanggang sa, "Wala ka ba niyang larawan?" Tanong sa akin ng mga taong natatanungan ko kung kilala niya yung lalaking dinidescribe ko. "Wala po eh." Sagot ko dito. "Ha? Mahirap po kasing alamin kung sino yung lalaking hinahanap nyo. Kung nilalarawan nyo lang po, pasensya na po." Yan ang palaging mga sagot ng mga taong natanungan ko. Kaya naman nung nakaramdam ako ng pagod, ay napaupo na lang ako sa isang masukal na lugar sa aming paaralan upang doon mamahinga. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay may boses akong narinig. "Sino ba yung hinahanap mo?" Isang boses ng lalaki sa hindi kalayuang lugar ang narinig ko na nagsabi nito. At pagtingin ko nga sa gawing iyon, ay dito na muling nagtama ang tingin namin. At dito na nga nagsimula ang biggest plot twist na naramdaman ko sa buhay ko. "Sino ka ba talaga? Did we meet before?" Diretsahang tanong ko sa kanya. "Chill ka muna. Hindi ba pwedeng magpakilala muna ako?" Sagot niya sa akin. Akma na nga sana akong sasagot, pero bigla nitong hinarang ang daliri niya sa bibig ko at pinanggit ang tunay kong pangalan. "Chill, Marel." Kaya naman sa pagkakataong yon, ay tuluyan ko lang napagtanto na ang lalaking kaharap ko ngayon ay ang childhood friend ko na si Gab. At sa pagkakataon ngang ito ay dito na niya inamin ang dahilan kung bakit niya ako biglang iniwan nung kami ay mga bata pa, na siyang nagbigay ng malaking epekto sa buhay ko. Well, guess what? Kung ano ang naging dahilan niya. Labis akong nagulat na ang dahilan niya ay dahil sa siya daw ay pinabayaan ng magulang niya, kung kaya't kinailangan niya na kumayod at kumapit sa patalim para mabuhay. Hindi daw niya ito ipinagtapat sa akin, sapagkat ayaw daw niya na ako ay mag-isip pa. Buong akala ko kasi noon ay siya ay nag-ibang bayan na. Pero mali pala ang lahat ng pag-aakala ko. Kaya naman, masasabi ko na kung ano ang naranasan ko ay kanya ring naranasan. Ngayong nalaman mo na ang dahilan ko, what's next for us? Tanong ni Gab sa akin.
Hindi nga agad ako nakasagot dahil nga tumutulo ang luha ko. Hindi ko rin naman malaman sa sarili ko sa kung bakit naiiyak ako. Gayong matalik na kaibigan ko lang naman siya. Hindi ko nga rin namalayan na nakayakap na pala ako kay Gab. Napagtanto ko na lang ito nung hinimas niya ang ulo ko. Hudyat upang maramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya na pumalot sa buong katawan ko. You are my safe space, Gab. Ito ang nasabi ko sa kanya habang ako ay kanyang kayakap. I'm your safe space and your safe love, Rel. At hindi mo na kailangan pang maghanap ng masasandalan dahil hindi na kita iiwan sa lahat ng hamon sa buhay. Pangako. At siguro nga ay dito ko na muna tatapusin ang kwento kong ito. Well, isang bagay lang naman ang napatunayan ko sa naging karanasan kong yon. At iyon ay kahit talikuran ka man ng mundo, kahit ayawan ka man ng lahat ng tao, as long na ang taong tinuring mong safe space mo ay nasa iyong tabi, ay tiyak na magiging kompleto at masaya ang buhay mo. Katulad na nga lang din ng nangyari sa akin. Sa kasalukuyang panahon naman ay hindi namin nirarush ni Gab ang mga desisyon namin sa buhay. Hinahayaan namin na ang tadhana ang gumalaw dahil naniniwala kami na lahat ng bagay ay may tamang oras at pagkakataon. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Rel at ito ang kwento ng buhay ko.